Tumangala si Zombie na para bang hinahanap niya kung saan niya napunta at sibat. Nakatayo siya na parang walang nangyari, at ginawa pang giba-giba ang lupa. Dahil sa performance ni Zombie, natahimik ang lahat. Mabilis na lumapit si Don kay Zombie na nagpapahayag ng kanyang pagkamangha kay Zombie. Nagtataka si Don kung saan inihagis ni Zombie ang kanyang sibat, ngunit walang ideya si Zombie at ginawa lang niya ang kanyang makakaya upang ipakita ang kanyang tunay na lakas, samantala ang nawawalang piraso ng buwan ay naging isang asteroid, na gumagala sa kalawakan, nang tusukin ng Zombie ang buwan, automatikong naging qualified ang Zombie. Matapos matanggap ni Zombie ang kanyang certificate, gusto na lang niyang umuwi, ngunit sa paliwanag ni Don, ang Zombie ay isang taong kwalipikadong upang maging isa sa mga presidente sa kanilang akademya. Sinubukan ni Don na kumbansihin si Zombie na maaari siyang magkaroon ng awtoridad kung sakaling maging presidente siya. Pero walang pakialam si Zombie, matyaga-tagala si Don at ginawa pa nga niyang halimbawa si Violet. At dahil presidente si Violet, hindi lang siya namumuno sa hukbo ng mga tropa, tangke, sasakyang panghimpapawid, at pangmalayuang kanyun, may access din si Violet sa mga sandatang nuklear. Binanggit din ni Don na si Violet ang may pinakamataas na awtoridad sa isang lungsod na may 30 milyong katao, at ang kanilang alkalde ay isa lamang na tumulong kay Violet na pamahalaan ang lungsod, ngunit si Violet pa din sa huli ang nasusunod. Hindi pa rin interesado ang Zombie sa kabila ng lahat ng pribilehiyong binanggit ni Don. Maya-maya, sa loob ng academy, inikot ni Don si Zombie sa paligid ng campus nila. Ipinakita ni Don ang Biotech Department kung saan ginawa ang lahat ng armas at maaari din itong tawaging Logistics Department. Habang nakatingin sa paligid, may napansin si Zombie na isang larawan ng isang masayang pamilya at isang lalaki na kamukha ng baliw na siyentipiko. Ipinakilala ni Don ang lalaki sa larawan na nagngangalang Jamie. Si Jamie ang dating pangulo ng departamento ng Biotech. Ngunit ang backstory ni Jamie bago siya naging ad scientist ay nahumaling siya sa mga nakakabaliw na eksperimento pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Sa kanyang eksperimento, pinagsama niya ang parehong mga tao at mga zombie. Nakarinig si Don ng tsismis na ang layunin ni Jamie ay matupad ang pangarap ng yumaong asawa. Matapos mabaliw si Jamie, pinaalis siya ng akademya at inutusan pa ang lahat na patayin si Jamie. Habang nag-uusap sina Don at Zombie, may lumabas na scientist na nagtatanong kung tapos na ba sila sa pagsusulit. Nagbigay ng kumpirmasyon si Don habang si Zombie naman ay pamilyar sa babae. Tinanong ni Zombie si Don tungkol sa pagkakakilanlan ng scientist at isiniwalat ni Don na ang scientist ay ang adopted daughter ni Jamie at ang kasalukuyang Biotech Department President. Pinalapit ng scientist sina Don at Zombie kung kailangan nila ng kagamitan. Si Don ay mukhang nasa sabik na gumawa ng isang kahilingan sa siyentipiko tungkol sa kanyang pagnanais na magkaroon ng isang bagay na madaling magdala ng mga armas. Gusto ni Don ng pares ng pantalon na maaaring magtago sa kanyang naglalagablab na baril na mukhang mas malaki kaysa sa kanyang sukat. Nahulaan na ng scientist na maaaring sasali si Don sa departamento ng Gunner. Gusto talaga ni Don na sumali sa akademya upang matupad ang kanyang kagustuhang mag-shoot ng mga bagay-bagay. Ang scientist ay abala sa kanyang trabaho, hanggang sa nakita niya kung ano ang hitsura ng zombie nung siya ay tinawag. Napasigaw siya dahil sa takot sa itsura ni Zombie. Pero ipinagtanggol ni Don si Zombie sa scientist na nagngangalang Kin na nakasuot lang siya ng zombie mask. Ngunit hindi tanga si Kin para hindi maintindihan. Alam niya na ang zombie ay talagang isang zombie. Ngunit ginawa ni Don ang kanyang pagtatanggol na si Zombie ay talagang tao lamang mula nang nasaksihan niya kung gaano kalakas ang zombie. Napilitan sumang-ayon si Kin kay Don at naisip na aatakihin siya kaagad ng zombie kung siya ay isang zombie. Nagpatuloy si Kin sa kanyang trabaho at tinanong si Zombie tungkol sa kanyang mga pangangailangan. Pero walang maisip si Zombie pero naalala niya na sa tuwing uuwi siya ay lagi siyang nakahubad. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kin na gawan siya ng damit na imposibleng mapunit. Nagulat si Kin nang marinig ang kahilingan ni Zombie. Tinanggap ni Kin ang kanilang kahilingan na tila imposibleng gawin. Samantala sa departamento ng swordsmanship, lumitaw si Marshall na tila nahihiya. At sa harap ni Marshall ay may isang babae na parang nagre-relax lang. Ang pagpunta ni Marshall sa departamento ng swordsmanship ay upang gumawa ng ulat tungkol sa kanyang pagkatalo sa labanan.
Sa pananaw ni Marshall, naalala niya na sa sandaling siya ay sumugod, nagdilim ang buong paningin niya. At sa sumunod na segundo, hubad si Marshall na nakasabit sa ibabaw ng poste ng ilaw. Sumagot naman ang babae na parang siguradong hindi mananalo si Zombie sa kanya. Ngunit sigurado si Marshall na mas malakas si Zombie kaysa sa kanya. Tumayo ang Pangulo at nilapitan si Marshall at tinanong siya ng labis tungkol sa pangalan ng Zombie. Ang presidente ay patuloy na nakatitig kay Marshall at nagpasya siyang palayain si Marshall. Ang pangalan ng Sword Department President ay si Zhang Langqi. Parang si Violet lang si Langqi pero nasa Blade Department si Violet. Sa akademya, palaging may kompetisyon sa pagitan ng espada at Blade Department na ipinasa sa mga henerasyon. Ang magkabilang panig ay gagamit ng walang prinsipyong paraan upang manghuli ng mga tao mula sa isa. Mas gugustuhin nilang ipanganak ang dagdag na miyembro mismo kaysa maging mas mahina kaysa sa kanilang kalaban. Bumalik sa kasalukuyan, alam ni Marshall na kayang-kaya niya si Zombie dahil alam niyang malakas din si Langqi tulad ni Violet. Kinalaunan sa araw na iyon, sinimulan ng isang guro ang kanyang aralin tungkol sa mga gawain ng isang zombie. Itinuro niya sa kanyang klase na maliban sa mga zombie na kumakain ng laman ng tao, sila ay nagsaliksik na ang mga zombie ay mahilig din kumain ng mga itlog. Sinabi ng guro sa klase na matutong gamitin ang mga gusto ng zombie para sa kanilang kalamangan at ang kanilang kahinaan ay kanilang mga ulo. Si Zombie ay isang mabuting mag-aaral sa klase na nagtatala sa bawat salita na sinasabi ng guro. Napansin ni Don kung gaano kaseryoso si Zombie. Ang dahilan ni Zombie ay handa siyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa kanyang pamilya na mga mamamayan ng zombie. Iniisip ni Don na kakaiba si Zombie dahil gusto niyang ibahagi ang kanyang kaalaman sa kanyang pamilya. Hanggang sa may naganap na announcement sa kalagitnaan ng lecture nila, na sinasabi sa lahat na magtipon agad sa gym. Na-curious si Don dahil may assembly lang sila kanina. Pagkatapos ng announcement, sa gym, nagkukumpulan na ang mga estudyante. Si Zombie ay abala sa pagkain ng popsicle habang si Don naman ay curious sa biglaang announcement. Dumating si Violet sa gym at sinabihan sina Zombie at Don na magpakabait at iwasang magkagulo dahil silang dalawa ang nirekomenda ni Violet. Nagtanong si Don kung nakakakain ba si Zombie sa ilalim ng kanyang maskara. Oo naman, awkward na paliwanag ni Zombie sa sarili hanggang sa makarating sila sa gym. Itinuro ng isang lalaki si Zombie na nagpapalam sa kanya na si Zombie ang kanilang target. Pero parang minamaliit siya ng mga ito dahil mukhang mahina si Zombie. Iminungkahi ng lalaki na subukan ang Zombie at pinahintulutan siya ni Langqi na makita ang mga kakayahan ng Zombie. Ilang sandali pa, may dumating na ibang tao. Isang lalaking may mga robot assistant sa kanyang gilid. Isang lalaking may malaking piklat sa mukha ang dumating sa assembly. Napayuko ang lahat dahil tila isa siya sa pinakamahalagang tao sa akademya, ang lalaki ay ang pinuno. Hinayla ni Don pababa ang ulo ni Zombie dahil hindi alam ni Zombie na siya ang Mechanical Life Form Department's president. Ang mga estudyante ay nagpakita ng paggalang sa pinuno habang si Zombie ay mukhang walang kaalam-alam. Pero sa lahat ng taong gumagalang sa hepe, si Langqi lang ang hindi natatakot. Binalaan siya ng pinuno na huwag gumawa ng gulo. Walang pakialam si Langqi at nagpasya na siyang umalis. Na-curious ang bata sa biglang pag-alis ni Langqi nang literal na nasa harapan na nila ang target nila. Ngunit sa kaso ni Langqi, ang hepe ay mas mahalaga kaysa sa Zombie dahil ang tanging tao na maaari niyang igalang ay ang malakas. Ngunit hindi tulad ni Violet, pinuri ng hepe si Violet sa kanyang pagsusumikap. Mapakumbabang tinanggap ni Violet ang papuri at sinabi sa hepe na ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Napansin ni Zombie kung gaano kakaiba ang atmosphere sa pagitan ng mga department president habang si Don ay parang bata na nagtatanong kay Zombie kung anong lasa ng popsicle ang mayroon siya. At walang pag-aalinlangan, sinabi ni Zombie kay Don na gusto niya ang mga itlog. Tinanong ni Zombie si Don kung gaano kalakas ang pinuno. Sinabi ni Don kay Zombie na konektado ang hepe kay Jamie. Inihayag ni Don na ang hepe ay ang obra maestra ni Jamie na ginawa ng isang nagbagong bersyon ng mga tao. At si hepe lang ang nakaligtas sa libu-libong pagsubok na eksperimento ni Jamie. At pagkatapos mapatalsik si Jamie sa akademya, binuo ng hepe ang Mechanical Life Form Department at ang lungsod na kinokontrol ng kanyang departamento ay may mahigit 50 milyong tao. At sa loob ng 10 taon ng pamumuno ni Chief,
wala ni isang zombie ang lumitaw sa lungsod na kanyang kinokontrol. Ang dahilan kung bakit ligtas ang lungsod ng pinuno ay dahil kahit isang buhok ng zombie ang makita ay agad niyang inuubos niya ang buong oras hanggang sa ito ay masanitize. Si zombie ay parang natakot kay Chief habang si Don sa gilid ay natulala. Umakyat si Chief sa stage para sabihin sa mga estudyante na kahit freshman pa lang sila, kailangan na sila ng academy. Nagtataka ang mga estudyante kung paano sila makakatulong. Inutusan ni Chief ang isa sa kanyang mga robot assistant na magpakita ng projection para ipakita ito sa mga estudyante. Nagpakita ang robot assistant ng isang projection sa pamamagitan ng mga mata nito at nagpakita ng larawan ng isang lalaking nakaupo. Inihayag ni Chief na ang lalaking ipinakita sa projection ay ang espiya na nahuli noong nakalipas na mga buwan na naging dahilan upang muntik ng malaglag ang nuclear warhead para patayin ang ilang tauhan mula sa Beyonders Academy. Galit si zombie nang mapagtanto na ngayon lang niya nakita ang mukha ng isang lalaki na naghulog ng bomba sa kanya. Sinundan ni Chief ang kanyang ulat na karapat-dapat na patayin kaagad ang espiya, ngunit napagtanto ng akademya na maaaring may impormasyon ang espiya tungkol kay Jamie. Habang ang zombie sa kanyang isip ay naramdaman na si Jamie ay isang mahalagang misyon kaysa sa pag-target sa isang zombie, napagtanto ng zombie na dahil ang banta ng mga zombie ay matagal nang lumipas, karamihan sa mga pangunahing salungatan ay dahil sa infighting. Sumang-ayon si Don sa conclusion ng zombie. Medyo nakasimangot siya habang nagsasabi ng totoo kung gusto lang ng ilang tao na panuurin ang pagsunog ng mundo. Bumalik sa Chief, ipinaalam niya sa mga estudyante na sinubukan niya at ng iba pa ang hindi mabilang na mga paraan upang makapagsalita ang especially iya, ngunit walang gumana. Kahit na ang mga senior ay wala din nagawa para magsalita ang espiya. Nakakabahala na sinabi ni Chief sa lahat ang mga paraan na ginamit nila tulad ng tiger bench, needles, castration, at sinusubukang siyang lunurin. Ang lahat ng mga paraan ng pagpapahirap ay hindi gumana sa espiya at walang pagpipilian ng hepe kundi umasa sa mga freshman. Medyo mahirap ang misyon ng freshman at doon nakipagdeal si Chief na kung sino ang makakapagsalita sa espiya ay maaaring maging vice president. At bigla na lang, natuwa ang lahat na marinig ang alok minsan lang sa buhay. Lahat ay nagtaas ng kamay at handang magboluntaryo para sa misyon. Napili ang unang lalaki at binati siya ni Chief. Ang lalaki ay nasa sabik na nagsimula siyang tumakbo sa kinaroroonan ng espiya. Pagkalipas ng 2 oras, nabigo ang lalaki sa espiya upang makipag-usap at pagkatapos ng 2 oras na pagsisikap na walang bunga, ang mga freshmen ay nagsimulang maging desperado. Sa una, ang mga pamamaraan ay normal, ngunit dahan daw ang nagiging kakaiba. Tulad ng isang lalaki na nagsimulang magdasal, ang sumunod na lalaki ay ininis ang espiya na parang bata, at ang susunod ay sinubukang ang kanyang mga kasanayan sa Budismo. Sa pagkakataong iyon, nakaramdam ng hiya si Violet para sa kanila. Samantala, ang zombie at si Don ay nananahimik sa sandaling ito habang kumakain ng kanilang mga popsicle. Tinanong ni Don si zombie kung kaya niyang mapagsalita ang espiya, ngunit sobrang kumpiyansa si zombie at ipinagmalaki pa niya kay Don na kaya pa niyang pakantahin ang especially iya. Tuwang-tuwa si Don na makita ang pagtatangka ng zombie na kaya niya ang espiya, suportado ni Don si zombie, at kinuha niya ang atensyon ng Chief. At pinayagan sila ni Chief na ipakita ang daan patungo sa especially iya. Sa isip ni Don, nagtataka siya kung bakit biglang gustong umalis ni zombie nang akala niya ay si zombie ay isang taong mahilig mag-low profile. Habang si zombie ay naglalakad pasulong, si Lanky ay nakatitig sa kanya. Sa isip ni zombie, ang tingin niya sa kanyang mga nasasakupan ay isang masunurin, ngunit sa hindi malamang dahilan, napansin niya nitong mga nakaraang linggo na random na nawawala ng kontrol ang kanyang mga nasasakupan. Sinamantala niya ang pagkakataon na baka may maipaliwanag ang espiya. Pumasok si zombie para harapin ang espiya, ngunit naisip ng espiya na walang sinuman ang makakapagsalita sa kanya. Magkaharap na silang dalawa, tiningnan ng maigi ng zombie ang espiya para pag-aralan siya. Nagsalita ang espiya para insultuhan ang academy dahil sa naubusan ng mga tao at nagpas siyang magpadala ng taong mukhang zombie. Ang espiya ay tapat kay Jamie. Hinampas ni zombie ang espiya at binigyan siya ng isang maliit na sugat at nagulat ang espiya. Ang espiya ay tumawa ng hysterically na iniisip na ang pananakit sa kanya ay ang tanging bagay na magagawa lang ni zombie.
Seryoso si Zombie at inutusan siyang tumayo, at di nagtagal ginawa agad ng espiya yung sinabi ni Zombie sa kanya. Laking gulat ni na Violet, Dawn, at Chief nang makitang madaling inutusan ni Zombie ang hindi mababasag na espiya. Ang sugat na ibinigay pala ni Zombie sa espiya ay isang uri ng virus, na dumadaloy sa mga ugat ng espiya, hanggang sa umabot ito sa kanyang utak. Sa virus na iyon, makokontrol ng Zombie ang isip ng espiya. Tinanong ni Zombie ang pangalan ng espiya. Ang espiya ay tumugon sa isang iglap na ang kanyang pangalan ay Zio-kai. Hindi nakaimik ang mga tao sa labas nang makita ang bagong kakayahan ni Zombie na kontrolin ang isip ng mga tao. Sinubukan ni Zombie na magtanong ng personal tungkol kay Kai na konektado kay Jamie. Hindi nagdalawang isip si Kai na sagutin ang tanong at sinabi kay Zombie na marami siyang alam. Tinanong ni Zombie kung bakit random na. Nagkakagulo ang mga zombie. Sinagot ni Kai ang tanong na naghulog sila ng gamot na nilikha ni Jamie sa lungsod na nagiging sanhi ng pagkabaliw ng mga zombie. At dahil sa gamot, kinokontrol ni Jamie ang mga zombie sa ilang lawak. Ang koponan ni Jamie ay nag-utos noon sa mga nagngangalit na zombie na salakayin ang mga tao at sa pamamagitan ng kanilang mga laban, ang koponan ni Jamie ay nangolekta ng data sa Beyonders Academy. Nagtanong muli si Zombie tungkol sa kanilang dahilan sa pagiging isang rebelyon. Pero hindi alam ni Kai ang mga dahilan ni Jamie, ang tanging misyon lang ni Kai ay mang-alap ng data ng mga miyembro ng Beyonders Academy sa pamamagitan ng pagkontrol sa mga zombie para salakayin ang mga tauhan. Tinanong ni Zombie kung nasaan si Jamie. Sinagot ni Kai ang tanong na iyon nang walang pag-aalinlangan na nasa lihim na base si Jamie mga 500 metro sa ibaba ng lungsod. Sa sandaling iyon, namangha at hindi nakaimik si Lanky nang masaksihan na hindi mahina ang zombie. Utos ng zombie kay Kai na tumalikod, bago umalis si Zombie. Naging nakakatakot siya habang nag-iiwan ng mensahe kay Kai kung gaano kasuklam ang mga tao. Sinabi rin niya kay Kai na naglagay siya ng virus sa loob ng kanyang utak at maaari niyang matrigger ito para magpakamatay. Sinabihan niya si Kai na mag-ingat. Kinokontrol pa rin niya si Kai na nakatitig sa isang blankong espasyo at sinabi kay Zombie na naiintindihan niya. Samantala, sa gilid ni Jamie, sa 500 metro sa ilalim ng lungsod, na-alerto na sila na niloko sila ni Kai at ngayong alam na ng Beyonders Academy ang kanilang pinagtataguan. Iniisip ni Jamie ang susunod niyang gagawin. Hindi magtatagal matutunton na sila ng Academy. Ngunit nag-aalala ang assistant ni Jamie dahil alam niya ang mga kakayahan ng Academy. Pero chill lang si Jamie dahil halos matapos na ang eksperimento niya. Para sa kanya, ito ay isang magandang timing para sa Academy upang masaksihan nila ang isang makasaysayang sandali ng kanyang imbensyon ng pagsilang ng isang kumpletong anyo ng nilalang. Balik sa Academy, kalalabas lang ni Zombie sa kwarto. Lahat ng tao ay natakot sa kanya, takot din sila makipag-usap kay Zombie. Nagsimulang magtsismisan ang mga estudyante, nang makita nila si Zombie na may kakayahan na magkontrol ng isip. Natakot din si Violet, at para kay Lanky, napagtanto niya kung gaano kalakas ang Zombie. Napagtanto ng mga estudyante na hindi dapat nila ginugulo si Zombie. Ngunit isang tao ang pumalakpak sa Zombie, si Chief iyon. Siya ay ipinagmamalaki na makita na ang isang tao sa freshman ay may kamanghamanghang nakatagong talento. At matapos masaksihan ang nakatagong kakayahan ni Zombie, tinupad ni Chief ang kanyang pangako na gagawing susunod na vice-presidente si Zombie. Pero para kay Zombie, mas nakatutok siya kay Jamie pero sinabi ni Chief na hindi makakatakas si Jamie. Medyo naiinis si Lanky, na habang ginagabayan ni Chief si Zombie sa proseso ng pagpaparehistro. Ang batang lalaki sa panig ni Lanky ay nagsalita na kakaiba etong pagproseso ng pagpaparehistro upang maging vice-presidente. Nakita ni Lanky na medyo may mali ang sitwasyon at nagpas siyang sundan si Chief at Zombie. Sa abandonadong area, parang tahimik ang lugar, nagtataka ang Zombie. Na-curious si Zombie kung nasa ilalim niya ang abandonadong lugar. Naalala niya na dapat ay magparehistro na siya at susundan si Jamie. Pero matalas talaga si Chief at tinanong niya si Zombie kung kailan siya natutong magsalita ng mga lingwahe ng tao na parang na-detect niya agad ang totoong katauhan ni Zombie. Natulala si Zombie nang tanungin siya ni Chief. Agad na inilabas ni Chief ang kanyang baril at pinaputukan si Zombie, at sa likod ni Zombie ay nandoon sila Lanky at ang kanyang tauhan. Ang tauhan ay nag-aalala kay Lanky. Ngunit agad na nakilala ni Lanky na ang sandata ng Chief ay ang may kakayahang mangwasak ng lahat ng bagay.
Si Chief ay isang tao na hindi basta-basta maloloko sa totoong pagkatao ni Zombie, di siya makapaniwala sa Academy dahil sa pagiging tanga para hayaan na lang na makalusot si Zombie sa loob ng Academy. Mukha namang pinugutan ng ulo si Zombie at inisip ni Chief na siya na ang bahala sa lahat dahil ang kahinaan ng mga zombie ay ang ulo nila. Humingi ng tawad si Chief para patayin si Zombie, wala siyang choice dahil nakapasok si Zombie sa isang restricted academy. Ngunit napansin ng Chief na hindi bumagsak si Zombie at bigla siyang inatake ng mabilis ni Zombie at nagulat na nasa harap niya na ito, at tumalsik siya sa gusali. Biglang dumating ang mga robot assistant ni Chief sa pinangyarihan ng laban at pinaputok ang kanilang mga laser kay Zombie. Nagdudulot ng pagsabog sa abandonadong lugar, at isa-isa niyang hinawakan ang mga ulo ng robot at pinagtatapon niya ito at pagkatapos nawasak niya lahat ang mga robot. Nagtataka si Chief nang makitang lumalaban pa din si Zombie, hindi makapaniwala si Chief kung paano pa din nakakagalaw si Zombie, kahit wala na itong ulo. Si Zombie na nakatayo pa din sa mga bangkay na tinalo niya, habang hawak-hawak niya ang ulo ng isa sa mga robot.